Ang prinsesang walang bigat. Noong unang panahon, mayroong hari at reyna na gustong magkaroon ng anak. Lumipas ang ilang taon, sila ay nabiyayaan ng napakagandang prinsesa na noon pa lang nila nakita sa buong buhay nila. Ang buong kaharian ay masayang nagdiwang sa magandang balita at ang mahal na hari mismo ang nagsulat ng mga imbitasyon para sa mga taong sa palagay niya ay importante. Mga kaibigan at kamag-anak, mga pari at salamangkero para sa binyag ng kanyang anak. Pero may pangalang nalimutang isulat ang hari. Isang mangkukulam, ang pinakamakapangyarihan sa lahat at pinakamasama sa lahat. Nang mabalitaan ng mangkukulam ang selebrasyon, nagpasya pa rin itong magpunta sa pagtitipon. Hindi naman nagulat ang hari nang makita ang mangkukulam. Dahil wala siyang ideya na nalimutan niyang padala nito ng imbitasyon. Tuloy ka! Bigyan mo sana ng mabuting basbas ang aking anak. Aba, naku, siyempre naman inyong kamahalan. Nasaan na ang inyong magandang munting anghel? Dadalhin siya ng kanyang ina dito. Kahit na maliwanag na hindi ito sinasadya ng hari at talagang nakalimutan lang siyang bigyan, lalong nagngit-ngit sa galit ang mangkukulam at nangakong maghihiganti. Kaya noong nagsisimula na ang binyag at ang mabangong tubig ay isasaboy na sa prinsesa, pasikretong nilagyan ng mahiwagang pulbos ang tubig nito. Kaya matapos mailagay ang lahat ng tubig sa bata, ang lahat ng bigat nito ay nawala. At mukhang hindi na siya tinatablan ng gravity. Ang tagapag-alaga niya ay biglang naramdamang parang wala na siyang hawak na sanggol. Dahil talagang wala ng bigat ang mahal na prinsesa. Naku, ano ito? Ano bang nangyayari? Sa takot, nabitawan ng tagapag-alaga ang sanggol. Pero hindi nahulog ang prinsesa. Nanatili itong lumulutang sa hangin. Mahal kong anak! Ano ba itong nangyayari? Ibig sabihin lang nito na ang mahal na prinsesa ay isinumpa. Nakuha nila ang sanggol. Pero dahil mukhang hindi naman ganong kasama kung ang isang tao ay walang bigat, nagdulot ito ng maraming problema sa prinsesa at sa mga magulang niya. Isang araw, habang natutulog ang prinsesa, di sinasadyang nabuksan ng reyna ang bintana at saka umalis. Isang malakas na hangin ang biglang pumasok sa kwarto na para bang kaya nitong tumangay ng butil o ng balahibo. Tinangay nito ang sanggol palabas ng kwarto papuntang bintana. Dumating ang tagapag-alaga at nakitang wala doon ang prinsesa. Nasaan na ang sanggol? Hindi kaya kinuha siya ng mahal na reyna? Nasaan na ang mahal na prinsesa? Gusto ko ngayong makita ang napakaganda kong anak. Patawarin niyo ako, kamahalan, pero ang akala ko kasama niyong prinsesa. Isang kalokohan yan. Kung ganon, nasaan na siya? Kaya isang malawakang paghahanap ang ginawa sa palasyo. Ang hardinero ay naglilinis ng mga dahon sa hardin nang may marinig siyang tawa mula sa ilalim ng mga tuyong dahon. Huh? Ano kaya yun? Hindi ako makapaniwala. Ito ang prinsesa. Nasaan ang mahal kong anak? Kamahalan! Nakita siya ng hardinero sa ilalim ng mga dahon. Magmula ng araw na yon, talagang lubos na natakot ang hari at reyna. Dumating sa puntong nakabantay ang lahat sa prinsesa buong oras sa araw. Pag natutulog siya, mahigpit na nakaipit ang kumot sa ilalim ng kutsyon. Kaya hindi tuloy siya makagalaw ng maayos. Kapag gising siya, palagi siyang nasa braso ng kung sino. Minsan sinubukang makipaglaro ng hari sa kanya. Hinagi siya nito, gaya ng normal na ginagawa ng ama sa anak. Pero hindi na bumaba ang prinsesa. Kinailangan pa siyang gamitan ng hagdan para lang maibaba. Nang lumaki na ang prinsesa, hindi rin siya makalakad. Dahil sa oras na subukan niya maglakad, kahit sa konting lakas na ginamit niya, lumulutang pa rin siya. Kaya naman, madalas na may umaalalay sa kanya sa paglalakad.
At may 20 tagapagsilbi na sumusunod sa kanya na may hawak ng tela na nakakabit sa kanyang mga damit para lang hindi siya lumipad. Ito'y may epekto din sa puso ng prinsesa dahil kailanman ay hindi ito bibigat. Hindi niya maipapakitang malungkot siya. At ang kaya niya lang gawin kapag hindi nagsasalita ay tumawa. At kung hindi natin alam ang kalungkutan, hindi natin alam ang kalungkutan ng iba. At kung hindi natin naiintindihan ang kalungkutan ng iba, hindi natin alam ang kabaitan. Hindi rin natin alam kung paanong umibig. Kaya ang prinsesa ay walang galang at hindi mabait. Anak, kami ay lubos na nag-aalala tungkol sa'yo. Nakakatawa ang itsura mo nung sinabi mo yan. Mahal kong anak, wala ka bang pakialam sa amin? Hindi mo ba kami mahal kahit konti? Anong ibig sabihin ng walang pakialam at pagmamahal? Ayos lang ako ng palutang-lutang. Nakakatawa talaga yung itsura mo pag nakasimangot ka ng ganyan. Ngayon, maiwan ko muna kayong dalawa. Kailangan ko nang umalis. Pero ang prinsesa ay malungkot. Kahit na hindi niya ito nararamdaman dahil sa kawalan niya ng bigat, hindi niya gustong binabantayan siya sa lahat ng oras. Pwede bang iwan niyo muna ako mag-isa? Patawarin mo kami, inyong kamahalan, pero mahigpit pong pinag-uutos ng inyong amang hari na kayo ay bantayan dahil baka tangayin kayo ng malakas na hangin. Sige na! Pakiramdam ko para akong hayop na nakakulong. Lubayan niyo muna ako! Patawarin niyo kami, inyong kamahalan, pero ang mahal na hari at reyna ay talagang nag-aalala sa inyo na baka tangayin kayo ng hangin at baka masaktan kayo at mawala na kayo sa amin. Pakiramdam ng prinsesa ay nakakulong siya. Matagal niya nang gustong mapag-isa kahit sandali. May isang lugar kung saan pakiramdam niya ay buhay siya at malaya. Mula sa palasyo makikita ang isang magandang lawa. Lumalangoy doon ang prinsesa araw-araw. Doon lang sa lugar na yon walang panganib na tangayin siya ng hangin. O pag tumapak siya ng malakas ay bigla na lang siyang lulutang sa hangin. Kaya kapag nasa tubig siya ng lawa, ayos lang na iwan siya mag-isa. Napagtanto niyang pwede pala siyang maging malaya. Kaya naisip niyang lumangoy araw-araw. Sa kabilang banda, ang hari at reyna ay kumonsulta na sa bawat manggagamot, manghihilot, albularyo, salamangkero sa kaharian. Pero walang makapagbigay ng solusyon sa kawawa nilang anak. Kaya naman isang araw, ang kanilang mga eskolar na sina Hamdram at Kopikek ay kinausap ang hari. Inyong kamahalan, meron po kaming solusyon para sa kawalan ng gravity at bigat ng prinsesa. Madali, sabihin niyo sa akin. Kagaya ng alam ng lahat, ang tubig ang solusyon sa kawalan ng bigat ng prinsesa. Hindi man pang matagalan, basta mananatili lang siya at hindi aalis sa tubig. Alam na yan ang lahat. Ano ngayon? Kung ang tubig na dumadaloy sa labas ng katawan ng prinsesa ang makapagpapagaling sa kanya at ang panandaliang magpapaligaya sa kanyang puso, kung ganoon ang tubig na dadaloy sa kanyang puso mismo ang magpapagaling sa kanya ng tuluyan. Hindi kita maintindihan. Inyong kamahalan, ang kailangan nating gawin ay paiyakin ang prinsesa. Maaring ito ang makapagpagaling sa kanyang kawalan ng bigat. Kaya, inanunsyo ng hari sa kanyang buong nasasakupan na kung sino man ang makapagpapaiyak sa prinsesa ay gagantimpalaan. Kaya maraming binata at dalaga ang sumubok. Pero walang sino man ang makapagpapatak ng kahit isang luha sa mga mata nito. Nakakatawa ka naman! Ang lahat ay mabilis na nawalan ng pag-asa na magagamot pa ang prinsesa. Nagkataon naman na isang araw, isang prinsipe ang napadaan sa kagubatang nakapaligid sa kaharian. Nabalitaan niyang tungkol sa isinumpang prinsesa pero wala siyang intensyong makilala ito. Kaya naman, nang sumapit ang gabi, sa halip na magtungo sa palasyo para magpalipas ng gabi bilang panauhin, nakahanap siya ng kuweba sa gubat at nagpa siyang doon na lang magpahinga. Habang nasa gubat siya at nangunguha ng mga tuyong kahoy para sa apoy, nakakita siya ng taong parang humihingi ng saklolo. Akala niya ang taong ito ay nalulunod, kaya tumalon siya sa tubig para iligtas ito. Siyempre, ito ay ang prinsesa. At nang sandaling buhati niya ito at naramdamang wala itong bigat,
Napagtanto niyang ito ang prinsesang hindi niya gustong makilala. Pero ngayong huli na ang lahat dahil sa sandaling nakita niya to. Ang prinsipe ay napaibig dito. Ang lakas ng loob mong buhatin ako palayo ng lawa. Akala ko kasi nalulunod ka. Nagpapatawa ka ba? Ngayon bilisan mo at ibalik mo na ako doon. Kung ganon ay ikaw ang prinsesa na walang bigat. Nasubukan mo na bang mahulog? Hindi ako nahuhulog. Ang hangin lang ang bumubuhat sa akin at lagi lang lumilipad. Kung ganon, bakit di mo subukang mahulog para sa akin? Pagkasabi nito, tumalon ng prinsipe sa tubig karga ang prinsesa sa kanyang mga bisig. At kaya naman iyon, ang pinaka-di malilimutang karanasan ng prinsesa sa buong buhay niya. Anong masasabi mo? Ang pinaka-nakamamanghang bagay na naranasan ko. Kaya, ang prinsipe at prinsesa ay madalas magtagpo sa lawa tuwing gabi at magkasamang lumalangoy. Hindi kayang magmahal ng prinsesa. Pero ang prinsipe ay mahal na mahal siya. Masaya ang binatang marinig ang tawa nito at makita itong lumalangoy kasabay niya. Masaya na siyang ganito sila habang buhay. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Nalaman ng mangkukulam na mahal ng prinsesa ang lawa. Kaya isinumpa ng mangkukulam ang lawa para matuyo. Di nagtagal, unti-unti, ang lawa ay nagsimulang mamatay at kasabay nito ang kalusugan ng prinsesa. Ano na ang mangyayari sa aming mahal na anak? Sa palagay ko, mukhang ang buhay ng prinsesa ay nakatali sa buhay ng lawa. Kung hindi natin maibabalik ito sa dati, hindi na rin babalik ang buhay ng prinsesa. Isang araw, nang ang lawa ay halos tuluyan ng matuyo at may kukonting tubig na lamang, dalawang kabataan ang nakakita ng gintong plaka sa ilalim ng bato na may nakasulat. Kung ang lawa ay mabubuhay para sa kabutihan ng mga tao, dapat payagan itong kunin ang buhay ng isang tao. Pero ang taong ito ay dapat bukal sa pusong ialay ang sarili. Kailangang maupo siya sa tuyong bato ng lawa hanggang mapuno ang tubig at lumampas ito sa kanyang ulo. Nang marinig ito ng hari, nagpakalat siya ng mensahe sa bawat sulok ng kanyang kaharian. Pero wala ni isang handang mag-alay ng kanilang buhay para sa lawa. Nang marinig ng prinsipe ang tungkol sa kumalat na mensahe ng hari sa kagubatan, kaagad siyang nagtungo diretso sa palasyo. Inyong kamahalan, iaalay ko ang buhay ko sa lawa. Pero sa isang kondisyon. Ano naman iyon? Gusto kong naroon ng prinsesa pag inalay ko ang sarili ko at panatilihin akong buhay hanggang sa tuluyang lumampas ang tubig sa aking ulo. Gusto kong bantayan niya ako at pakainin ng mga biskwit para naman hindi ako mamatay sa gutom bago pa man tuluyang tumaas ang tubig. Sige, matutupad ang kondisyong sinabi mo. Siguro, pag nakita niya ang pinakamamahal niyang lawa na maayos na uli, maaaring bumuti na rin ang kanyang lagay. Kaya, naupo ang prinsipe sa bato sa lawa. Ang prinsesa naman ay nakaupo sa bangka. Nakita niya ang prinsipe, pero wala siyang pakialam dito dahil walang pag-ibig o kabutihan sa kanyang puso. Sa pag-upo ng prinsipe, unti-unting tumaas ang tubig sa lawa. Di nagtagal, umabot ito sa tuhod niya. At nang gumalaw ng konti ang bangka, ang prinsesa naman ay natuwa. Lumulutang ang bangka ko! Tumataas na ang tubig! Hindi na mamamatay ang aking lawa! Makakalangoy na tayo uli! Prinsipe, lumangoy tayo uli ha! Gaya ng ginagawa natin dati! Wala na akong ibang mahihiling pa, kundi ang makasama ka sa paglangoy. Pero patawarin mo ko. Kailangang ialay ko ang buhay ko para mabuhay ang lawa. Para mabuhay ka, mahal ko. Sa unang pagkakataon ng buhay niya, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya gustong mamatay ang prinsipe. Nakita ng dalagang unti-unting tumataas ang tubig. Una, hanggang sa baywang ng prinsipe. Tapos sa dibdib nito. Tapos sa leeg. Tapos sa kanyang ilong at nagsimula na siyang malunod. Hindi na ito matiis ng prinsesa. Tumalon siya sa tubig at pilit sinagip ang prinsipe. Nang oras na makarating sila sa pangpang, tumigil na ito sa paghinga. Hindi alam ng prinsesa ang gagawin niya kaya umiyak siya. Umiyak siya ng malakas na para bang wala ng bukas. Dumating ang mga doktor para tingnan ng prinsipe. Iniutos ng prinsesa na ilagay ang binata sa kanyang kwarto. Ang prinsesa, na noon ay hindi rin mabuti ang lagay, ay dinala rin sa palasyo.
At ang gabing yun ang pinakamahaba at nakalulungkot na gabi sa palasyo. Nang sumunod na araw, nagising ang prinsesa. Pero walang malay ang prinsipe. Nang makita niya ito, siya ay muli na namang naluha. Oh, matapang na prinsipe! Gumising ka! Mahal ko, gumising ka! Pakiusap, huwag mo kong iwan! Dahil dito, iminulat ng prinsipe ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa sobrang saya, napatayo ang prinsesa mula sa kama at ipinadyak ang mga paa sa kasiyahan. Sa pag-aakalang lilipad siya sa tuwa, pero sa halip ay bumagsak siya. Aray! Kamahalan, hindi ka na lumulutang. Nahulog ka. Oo, hindi ba halata? Maaaring bumalik na ang bigat mo. Nagkaroon ng kasiyahan at isang napakalaking pagdiriwang sa palasyo. Ang lawa ay umaapaw sa tubig. Ang prinsipe ay buhay at malakas. At ang prinsesa, nanumbalik ang kanyang bigat. Nag-aral siyang maglakad, pero maayos naman ang lahat para sa kanya. Mahal ng prinsipe at prinsesa ang isa't isa. Nagpakasal sila at lumangoy at naglakad at namuno sa kanilang lupain ng magkasama at namuhay ng masaya magpakailan paman.